Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya. Oo, ilabas nyo, madam. Alam ko may balance to sa'yo, Kate, no? Kate Villalon. Kaso ng mga nawawalang sabongero, papunta nga ho ba dito kay Senator Bato? Ganito ho kasi yan mga kababayan, sa pagkakapanalo nitong si Senator Bato, noong nagdaang eleksyon, malabo na hong mapadala ng administrasyon ni Bangag sa ICC itong si Senator Bato de la Rosa. Kaya naman ang usap-usapan ho ngayon sa social media, ang dahilan ba sa pagbubukas ng kaso muli nitong mga nawawalang sabongero, para ho ba idawit etong si Senator Bato dito sa issue na to. At ngayong mga panahon na to, napansin ho natin ang paglabas ng mga content doon sa mga ensaymada at talyanista vlogger na kung saan ay kinokontent na ho nila itong si Gretchen Barreto. Sa mga nakalipas na araw, matunog na matunog ho itong issue ng mga missing sabongero na to. Kaya naman, marami hong naniniwala sa ating mga kababayan sa social media. Ang kaisa-isang dahilan dyan, dahil hindi na ho nila mabitbit sa ICC itong si Senator Bato, dahil hindi ho nagustuhan ng ating mga kababayan yung ginawa ng administrasyon ni Marcos Jr. dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman, gigipitin itong si Senator Bato sa pamamagitan nitong issue na to. Sang-ayon ho ba kayo sa pag-aanalisa ng ating mga kababayan kaugnay dito sa issue na to? I-comment nyo ho sa baba. Dahil base ho dito sa mga naglalabas ang post, ngayong mga panahon na to, itong si Gretchen Barreto, tila bagang ang target ho talaga itong si Senator Bato. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Ayun na nga, no? Konting push na lang. 96,000 subscriber na lang ho at magwa 1 million na ho tayo. Ayun na nga, rekta ho muna tayo dito sa mga kasama natin dito sa PH Update na magpakulay sa mga nakalipas na video natin. Ito ho, mega love shoutout dito kay dito kay Ma'am Elvira Nagata. Mega love shoutout Ma'am Elvira Nagata. Mabuhay ho kayo. Mega love shoutout dito kay Hello Kitty. Hello Kitty. Maraming salamat Hello Kitty. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Self Love Ruena. Mega love shoutout Ma'am Self Love Ruena. Maraming salamat. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Herbiscal. Siyempre lagi yan. Suki natin yan. Sir Herbiscal, maraming salamat. Mabuhay ho kayo. Thank you. Ingat ho kayo kung nasan dako man ho kayong daigdig ng ngayong mga panahon na to. Ayun na nga, rekta ho tayo dito sa pinaka-latest na post. Ito disclaimer itong video ni Gretchen ho na to, 3 years ago pa to. Kumbaga para makita lang ho natin na nagtapos ng investigasyon sa mga nawawalang sabongero na yan. All of a sudden, pagka panalo ni Senator Bato, bigla hong nabuhay itong issue na to. Wala na ho ba talagang magawa ang ating Justice Department? Talagang yung mga issue na kung saan pwede nilang idawit yung mga konektado kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun ang may pinag-aatupag nila. Wala na ba talaga silang magawa? Ito, base dito sa post ng Abante. Ito. Itong post ng Abante, Gretchen Barreto, dinawit sa mga missing sabongero. Naku, yari ka dito, Madam Gretchen. Ngayon mga kababayan, ito pa ho, female celebrity among alpha member in the missing sabongero case. Ngayon, ito ang tanong dyan mga kababayan. Panoorin ho natin ang report na to noong mga nakalipas na panahon. Pakinggan niyo ho yung mga birada nitong si Gretchen Barreto dito sa video na to. Ito, game. Pak din daw sa gitna ng Senate hearing tungkol sa mga nawawalang sabongero. Nilaglag na ng aktres na si Gretchen Barreto, si Senator Bato de la Rosa. Si Gretchen naman, kung makanilaglag, akala mo talagang magkasama. Nilaglag na, akala mo talagang magkaibigan. Pambihira. Na tumatalpak din daw sa gitna ng Senate hearing tungkol sa mga nawawalang sabongero. Samantala, immortal. Eto ho mga kababayan, punta na ho tayo doon sa mga sinabi nitong si Gretchen Barreto. Imbitado sa pagdinig ang kaibigan niyang si Nako. Ito yung mga nabalitaan natin dito. Mabilis ang recap lang. Noong kasi sinagawa yung investigasyon na yan, di umano, ang dahilan ng pagkakawala ng mga sabongero na yan, sa kadahilan ng nagkakaroon ho ng game fixing. Kumbaga, yung mga yan, meron silang ginagawa sa mga manok para matalo yung mga kalaban nila. Kumbaga, nandadaya sila. Ganun no yung mga kumalat na mga bali-balita. Yung iba naman, i-relive nila yung mga past, ang tawag dito, past na laban, tapos nagbebet sila. Alam na nila kung sino mananalo. Ganun ho yun. Kumbaga, tapos na yung laban,
Ngayon, i-relive nila yon. Basta merong game fixing na issue dyan sa Missing Sabongero na yan. Kaya pinagdadampot nitong ano na to, itong Missing Sabongero na to noong mga panahon na yon. Tuloy natin. Dami di ba? Yung iba nga ginurgur talaga di ba? Nakaharere yung mga antag dito, yung mga katawan ng mga mga sabongero nung usong-uso pa yung online sabong na yan. At least ngayon wala na ho dahil ang gusto ng administrasyon na to mas matindi ho sa online sabong. Gusto ho nila yung online casino para lahat ng Pilipino ay makapagsugal. Tayo ho talaga hindi ho tayo diyan sa sugal-sugal na yan, ika nga. Tuloy. Sabi ni Greta, pasikat ang senador sa paraan ng pagtatanong. Napansin din daw niyang expensive watch na mambabatas. Ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nang galing yan? Grabe naman to si Ma'am Gretchen Barreto. Talagang showbiz ho kayo, no? Yung tipong yung puro intriga. Kayo lang ho bang may karapatang magsuot ng mamahaling relo? Yung baka yung tinutukoy yung relo nitong si Gretchen Barreto, eto ho, pakita ko sa inyo mga kababayan. Ilinagay ko na kasi itong si Senator Bato, comedian to Sa Senado, ito ho yung clown nila sa Senado, itong si Senator Bato de la Rosa. Ito ba ang tinutukoy niyang relo? Yan ho ba yung Patek Philippe na yan? Hindi ho nila alam, ano ho yan, Seiko, parang replika. Yan ba yung mahal na relo? Yan ang problema ho mga kababayan. Yan ho mga babantayan natin dito sa issue na to. Yan ho babantayan natin dito sa issue na to. Dahil lang target, sa tingin natin ito lang to, kumbaga papunta ho dito kay Senator Bato de la Rosa, itong Missing Sabongero na to. Sa totoo lang. Tuloy natin tong si Gretchen. Talpak kasi to si Bato na to Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya. Ilabas nyo, madam. Alam ko may balance to sa'yo, Kate, no? Kate Villalon. Dininay ni Senator Bato na Kate Villalon. Anak ng tao. Pasikat siya sa hearing. Tinanggi rin niyang parokyano siya ng kahit anong sugal. Tayo naniniwala na hindi nagsusugal yan si Senator Bato de la Rosa. Hindi yan nagsusugal. Wala sa niya, wala yung makikita mo naman kasi sa mga tao pagka merong merong bisyo. Itong si Senator Bato, lang talaga to, comedian lang pero hindi nagsusugal yan. Pero aminado ang senator na mamahalin ng kanyang relo dahil may K naman daw siyang magsuot nito. Pero si Greta, handa raw ilabas ang ebidensya sa kanyang akusasyon. Na nagtatalpak siya, ganon. Pansin-pansin naman na naka-private na ang Instagram ng aktres. Yan yung mga panahong pinag-uusapan yung Missing Sabongero na yan. Ngayon dumako ho tayo dito sa ASPN. Naging panauhin ho nila itong si NBI Director Jaime Santiago. Nakalimutan ko pang apelido. NBI Director Jaime Santiago, tama. Ang kaugnay dito sa issue ng Missing Sabongero na to. Ito, panoorin natin mga kababayan. Good morning. Yan, game. Ito na po yung aming unang katanungan sa inyo. Kanina, hindi ko alam kung nailinigan ninyo, narinig nyo na binabalita po namin itong mga pasabog sa mga banner stories ng ating pahayagan tungkol po sa mga sinabi po ni Justice Secretary Boying Rimulya tungkol dito sa e-sabong web. Ito nga, ayon sa mga balita, noong May 2022, inutos nga po ni former President Rodrigo Duterte suspendihin yung e-sabong na operations na yan dahil nga sa galit ng publiko nang sumambulat po itong Missing Sabongeros na to at di umano merong institutional protection. Itong mga criminal elements na yon. Nagkaroon po ng investigasyon sa Senado at ang rekomendasyon po ng Senado noon ay dapat magkaroon ng mas malalimang investigasyon ang PNP, CIDG at ang National Bureau of Investigation. So, Director Santiago, ano po ba ang dito po sa kaso po nitong Missing Sabongeros po ngayon na marami po ang nalalahad na isang kilalang makapangyarihang personalidad ang nasa likod nito, maaring sangkot ang korte, ang pulisya, ang mga opisyal ng ating mga lokal na pamahalaan. Ang NBI po ba, ano po ba ang nakalap
dito po sa nirekomenda ng Senado na further investigation? Director. Nako, ano na ho talagang papunta sa mga polis, papunta. Kasi panahon niya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 'Di ba? Kanino ho niya? Kanino na naman ho papunta yung investigasyon na yan? Tapos na ho sila kay Pastor Kibuloy. Pagkatapos ho kaya nitong missing sabungero na to, ano na naman hong gagawin nilang teleserye sa mga investigasyon na yan? Ano ho yan? Teleserye yan, for sure. Ano ho yan? Ika nga grandstanding. Babanatan nila yung mga kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang nakikita natin dito sa galaw na to ng administrasyon itong si Bangar. Yes po, dapat talaga magkaroon ng thorough investigation tungkol dyan. Yung pong pangyayari ay 2021, 2020, hindi pa po ako ang director. But then, tinanong ko na po ang aming investigation na division kung ano ba na imbestigahan namin tungkol dyan sa kaso. At ayun, nakapag-file naman daw po ng kaso ang NBI. Ganun po. So, Director, ibig sabihin ho ba ngayon po na bukas ulit itong kaso? Kasi for a long time, tumahimik kasi wala nga testigong lumalapit. Parang yung mga pamilya na nawalan po ng mga mahal sa buhay ay kumbaga nanahimik. Pero ngayon po na lumabas ulit itong kasong ito, porsigido ho ba kayong imbestigahan kung ano po yung mga nangyari po dito sa mga missing sabungeros, yung status po ni Totoy na sinasabi nga magiging witness, nasa poder nyo na ho ba? Ano ba ang kanyang estado? Yes po, willing po kami, very much willing na ma-uncover, ma-imbestigahan itong kaso na ito. But then, yung alias Totoy ay hindi naman ugnayan sa aming opisina. Wala akong personal knowledge. Hindi ko naririnig sa kanya yung mga nagsasasabi niya. So, siyempre, kailangan i-validate natin lahat yung sinasabi niya. Hindi naman kung ano sinabi ng tao sa media ay papaniwalaan na natin na kailangan ng masusing investigation talaga dyan. Okay, oo. Kasi nagbigay lang ng pahayag itong si Totoy sa isang network, doon lang siya na-imbestiga. So, ngayon daw ang narinig ko, palipat-lipat lang nga daw siya ng tinitiraan kasi nga siya natatakot. Pero yung sa ganung proseso, ano ba yung unang dapat niyang gawin? Sa NBI ba siya dapat lumapit? Sa pulis? Kung sakali man gusto na niya pong humingi ng proteksyon? Yes. Alam mo, lumapit na rin sa akin yung sinasabi mong network. Sinabi na willing si Totoy na humarap sa akin para matulungan siya. Sinabi ko naman po, protection na namin siya. Mag-appear siya dito, protection na namin siya. Lahat ng magagawa ko ay gagawin ko. But then, hanggang ngayong oras na ito ay hindi nagpupunta dito. Hindi ramdam man lang yung Totoy. Kaya wala akong masabi tungkol dyan sa na yan. Alam mo naman, pagka nagsalita ako, kailangan may basis. Okay. So ito na lang, yung pagbisita nyo na lang, surprise! Visit doon po sa detention facility ng NBI, dyan po sa loob ng Bilibid. At para imbestigahan, kasi nga nakarating po sa inyo na merong special treatment yung ilan pong high-profile individuals and particular na binanggit nung nakapiit dyan si former Congressman Arnie Teves. Ano po ang napag-alaman po natin, Direktor? Yes po, yan nga ang nag-trigger sa akin na biglang mag-conduct ng surprise visit doon sa aking detention cell. Nagsasabi sila na may VIP treatment. Alam niyo po, di ba, ako ang sumundo sa East Timor, sa Timor-Leste. So, in short, kami ang umaresto. Ordinarily, pag inaresto, lagay muna sa detention cell namin and then wait for commitment order ng korte. Okay, so as soon as nakuha ko yung commitment order ng korte, I immediately ordered the transfer of Congressman Teves sa
BJMP. So, wala. Parang yung mga news na lumalabas dati, para bang kinakadel ko. Wala akong kinakadel na tao. At kahit sino pa man, alam niyo naman ang NBI, kung sino may sala, hindi ako natatakot, kakasuhan namin. Basta't na nakagawa ng masama, ng hindi tama sa sa ating batas. Yeah, Ayun po. Kaya ayun, immediately, actually, nung mag-order ako na transfer sa BJMP si Congressman Tebes, nasa Korea ako and I am sending my instruction through Viber. Ganun po. So, so Director Santiago, no, kahapon po talaga sa news po yung video, no, na pumunta kayo, bumisita nga kayo diyan po sa facility po ng yung NBI detention facility at may mga kinausap po kayo mga detainees po doon. Pwede niyo ikwento ano ba yung setup po diyan sa NBI detention facility na sinasabing may VIP treatment. Sila ba doon sa mga kulungan nila, kanya-kanya, solo-solo, tapos ilang beses kumain, yung banyo po? Pakikwento yes, po. Alam niyo po, una, sasabihin ko sa inyo, ang detention cell namin ay ang capacity lamang ay 116 detainees. But then, meron na kaming 200 plus na detainees. Nako, overcrowded na. Oo. Kaya hindi pwedeng magkaroon ng isang VIP na isang kwarto ka lang, wala kang kasama niya. Hindi pwedeng ganoon. Talagang tapos kahapon nakita rin naman ng mga kasamahan natin sa media, pinakita ko pati kusina, ang ulam nila kahapon tinolang manok. Lahat sila tinolang manok. At yung kitchen namin malinis. At marami nga nagsasabi, kasamahan natin na sa lahat ng napasok nila na kulungan ay hindi masakit sa ilong ang NBI facilities. Ayun po, minimaintain namin ang cleanliness, parehas, at may CCTV po kami nakatutok. Namomonitor ko yan hanggang dito sa headquarters. Namomonitor ko kung ano nangyayari doon. Kaya wag silang mag-alala ng VIP treatment. Hiwalay po yung mga babae sa mga lalaki, tapos communal po yung mga banyo. Opo ma'am. At lahat ng karapatan ng detainees natin, binibigay natin. Like jail visitation ng pamilya. May araw po na pinapayagan namin jail visitation. Meron ding conjugal visit na alam nyo nang ibig sabihin. Pinagbibigyan po namin yan dahil yan? Ito talagang si Director conjugal visit. Pagka conjugal visit, sabay tawanan sila. Siyempre yan, higa nga isa yan sa mga pangangailangan. Kasi baka mabaliw yung nakakulong ka, di ba? May pamilya ka, miss na mo na sila. Tawanan itong mga nag-i-interview. Yan karapatan ng detainee yan Tao rin yan. But kung yun ay iniisip nila na VIP treatment yun, nagkakamali sila. Yung ako'y marespeto sa karapatan ng tao. Okay. So malinaw yun walang special treatment. Ang sarap tanongin ang sarap itanong dito kay NBI Director pangalan nito, Santiago, na yun hubang ginawa sa KOJC ano ho ba doon? Meron hubang nangyaring pagrespeto sa karapatang pantao? Diyan sila magaling tipong ako marespeto ako sa karapatang kabalbalan. Pareho ang pagtrato sa inyo kung kayo'y nakadetine sa NBI detention facility. Tinitignan ko kayo yung mga ulat tungkol sa mga operation po ng inyong ahensya, ang National Bureau of Investigation. Ang igting ng kampanya ninyo laban po sa human trafficking at napakarami nyo na pong mga na-rescue na mga kababaihan. Yung may mga... So, Director Santiago, ito rin, balikan ko lang ng konti yung facilities ninyo. Meron pong ulat dito, more than 80% po ng mga Bucor detainees, mga foreigners. At karamihan po dito ay yung mga Chinese po. Kasama ho ba dito yung mga nakukuling sinasabi po nila mga Chinese spies po? Ano na ba yung estado po nila? Hanggang kailan po sila dyan? Hindi ba dapat sila sa BI? Kasi nga, yung hindi ba sila madedeport? Ano ba po ang... Sige po. Magandang tanong po ma'am. Ganito po yan. Ang BI po ay wala rin silang sufficient na
facility para ikulong yung mga yan. Kaya ang nangyayari po, yung physical custody ay nasa amin po, pero legal custody ay sa BI. Ngayon po, ganito po nangyayari dyan. Pag hinuli po namin ang isang foreigner at kinasuhan namin criminally, ay kailangan munang tapusin niya yung paglilitis doon sa criminal aspect. Pero meron kaming mga nahuhuli na wala naman makita naming criminal violation sa atin, nire-report agad namin yan sa BI at dapat ma-deport na agad. On that part, ang BI dapat mag-fast track ng kanilang deportation proceedings. Ganun po ang nangyayari. Kaso medyo natatagalan nga po, kaya napupuno ang ating detention cell. Pero magkaayos naman ang ugnayan namin ng BI. Ganun po. Okay. So, ano na lang po, no? So, hinihintay nyo na lang po ang order kung i-deport na itong mga Chinese para po ma-free up yung space po nyo dyan sa New Bilibid po. Yes, ang portion ng pagde-deport nasa po yan nasa BI po yan. Sinabi ng BI na right na for deportation, ayun, dadali namin sa kanila, ihahatid namin sa airport para ma-deport na. Okay, o sige po. Maraming salamat po, Director Santiago, sa inyong oras. Ayun na nga mga kababayan, yun ang pinaka-latest kaugnay dyan sa issue na yan ng mga missing sabungero. No? Talagang sana mali ho tayo, sana mali na lang ho tayo. Pero ramdam ho natin kasi all of us natin biglang bubuksan tong investigasyon na to. Diba? Inaintindihan naman natin kailangan ng administrasyon na to ng pantakibuta sa mga kapalpakan nila. Wala na ho ba talaga? Yung missing sabungero na lang talaga ang pinakahuling barahan nila. Ika nga. Dito, lipat tayo. Dito kay Auntie Claire. Ito yung pinaka-huling press con bago mag-weekend. Panoorin mo natin. Thank you. The other day po... Birthday ba? Nagbe-birthday pala itong si Auntie Claire. Happy birthday, Auntie Claire. Sinigot ni Vice President Sara yung pagkakatag sa kanya as pro-China, stating that she is not for any country at all. Sabi niya, we need to maintain and level up our relations with all countries, hindi lang sa China. Reaction po dito ng Palasyo. Ang Pangulo po taas noo at ipinagmamalaki na siya ay pro-Philippines. Wow. Sinabi niya na he will not yield even an inch of our territory. Ang tunay na Pilipino umaawit ng lupang hinirang na may dangal. Umaawit ng lupang hinirang na may dangal. Sinasambit ang mga katagang ang mamatay ng dahil sa'yo. Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Teka, fake news yan. Langya ka talagang pabrika ng fake news, Malacanang eh. Kaya kailan pa inamin ni VP Sara na na hindi niya mahal ang Pilipinas? Walang yaka talaga, oo. Yung ama niya nakakulong sa daig Netherlands dahil sa pagmamahal niya sa sambayan ng Pilipino, tapos meron kang mukhang sabihin na hindi mahal ng mga Duterte ang bansang Pilipinas. Kayo ang hindi nagmamahal. Dahil lang nasa utak nyo lang pwesto, kapangyarihan, paano mawasak yung kanilang mga kalaban sa politika. Yun lang ang umiikot 24/7 sa mga utak nyo. Ano kaya ang kanilang amoy? Yun lang po. Maraming salamat, Alvin Baltasar. Next question, Harley Valbuena, PTB4. Happy birthday, Yusek Dear. Thank you. Ma'am, your reaction lang po on VP Sara's statement saying na makaluma daw po ang PNP because of focusing on police visibility in streets rather than using modern technology such as drones, CCTVs, among others. Actually, nadinig nga po natin yan at kinuha ko na rin po talaga ang reaksyon ni PNP chief natin, si General Torre, at ito po ang kanyang mensahe kaya sa ating Vice Presidente. We appreciate the Vice President's insight on how we, the PNP, should do our
policing on so we can be there whenever we are needed by the community. First, we have already incorporated technologies such as drones and CCTVs in our operations. This had enabled us to build a strong foundation for our quick response. Second, the Vice President is welcome to come and visit us, and we are more than happy to show her how important the deployment of our policemen in key areas in our quick response team. Lastly, we respect everyone's opinion on how the PNP should do their job. Of course, we are willing to listen to the opinions which are credible and make sense. So, ayon dito sa ating PNP chief, makinig po tayo ng opinyon sa mga taong may sense. Tatagalugin mo. Naiintindihan namin kung ano sinabi, madam naman. Problema sa inyo eh. With no more questions, Yuse Claire. Pahabol. Tuesday New, DZBB. Happy birthday, ma'am. Thank you. May mga nakita po kami sa social Pantunda media naman. about some reorganization sa PCO. Mayroon po bang latest directive isang presidente para sa mga bagong tinanggap na courtesy resignations? For example, yung kay Secretary J. Ruiz na di umano, mayroon na raw pong ipapalit sa kanya. How true is this, ma'am? Wala pa pong nakakarating sa akin. Secretary J remains to be the acting secretary of PCO. So, kung may mga ugong-ugong, wala pong nakakarating sa amin. Thank you, Tuesday. Balik tayo sa balitang pangkalusugan. Opisyal ng Ayun na nga mga kababayan, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Yun ang pinaka-latest na update ngayong mga panahon na to. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin Pilipinas.